Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Nice Vlogs. I hope in good condition. Our topic for today, this Thursday evening, is about our boyfriend or girlfriend are obliged to give money. Obligado ba ang mga boyfriend na sustentuhan ang girlfriend nila, mga kababayan ko? Topic lang to kasi nirequest ang aking kaibigan na itago natin sa pangalan si Bibko na itatopic natin. We were talking about the maybe monetary issue, mga kababayan ko. Ito hindi ko lang alam kung pang-asar lang to or panama sa mga boyfriend na mga magbibigay daw sa kanyang girlfriend. Ikaw ba pwede? Kunyari may girlfriend ka, kunyari binata tayong dalawa. Obligado ka bang bigyan ng girlfriend mo ng pera? O sustentuhan mo buwan-buwan? Sige nga, laksan mo lang konti boses mo. Siguro hindi. Bakit? Kasi baka mamaya buti kung mayaman ako, pero sa akin hindi kasi. Tama? Hindi kasi. Laksan mo. Sige. Hindi ako sa akin. Hindi ka sang-ayon. Ay, ako talaga hindi pwede yun. Kasi ang magkasintahan, two-way traffic yan. Sige, I will treat you lunch and then you will treat me lunch. Parang two-way traffic nga. Hindi mo pa naman asawa Di ba? Girlfriend mo lang siya, mga kababayan ko. She's just your girl. You're not married. Bakit? You're not obliged to do that. Kasi meron dito na, ewan ko lang, maybe siguro pang-asar lang to. Untitled Birds, BF na hindi nagsusuporta. Kami po ay ayan, iba to. As lang normal bang yung BF ko di ako pinapadalahan ng pera o need kong mag-demand. Hindi naman talaga obligado talaga ang bibigyan mo ang girlfriend mo ng pera. Ako, yung si ate mo, yun, naging 4 years kami magkasintahan niya na. Pag may pera ako, ibibili ko siya ng damit. Pag may pera naman din siya, ibibili niya ako ng damit. Ang tawag doon, give and take, di ba? Itong lukalukang babaeng to na kailangan daw, buwan-buwan bibigyan siya ng sustento. Boyfriend pa lang niya yun, Hindi pa sila kasal, mga kababayan ko. Maski kasal nga Di ba ang panahon ngayon, first tulungan na. Hindi lang ang lalaki magtatrabaho, pati ang babae na rin magtatrabaho. Depende na lang yan if the guy is well off. Depende na kasi minsan ang babae is nasa bahay lang, housewife. Pero paano naman kung may pinag-aralan yung babae? Hindi niya gagamitin yung knowledge niya o kung anong master niya, di ba? Asa lang sa asawa. Hindi pwede ganun. Kayo mga girlfriend kayo. Ikaw. Ikaw yung nanonood dyan kung talagang totoo, sabagay nangyayari to Pudge. Ibilin mo naman ako ng ganito. Bill mo ko niyan. May tawag dyan, mga kababayan ko Sorry for the word Yung mga ibang babae dyan or maybe naglalambing lang. Pero may mga buwan-buwan bibigyan ka. Ang tawag dyan po, kung may mga kasintahan kayong ganyan na very demanding, ay hiwalayan nyo na. Ang tawag po dyan is gold digger. Di ba, Pards? Kinakwartahan ka lang, di ba? Hindi ako obligado sa girlfriend ko na magbibigay ng pera. Voluntary nga Kasi take tayo, nilibre kita, ganun. Hindi ko alam, si ate mo ba nagbayad ng minsan nagbayad din siya ata kunyari nag-date kami noon kasi 88 kami 88 ko siya sinagot Perch hindi, biro lang. Yan, mga kababayan ko, hindi laughing matters to. Talagang minsan may mga ganyan na girlfriend na medyo demanding, mga kababayan. Ang letter pa rito, ang sabi nila, I have a 3 months BF na okay ang work in abroad. Kaya naman pala sa abroad I understand na breadwinner siya, but
pagdating sa akin, wala siyang kusa. Ay, loko lang. Tignan mo, gusto niya talaga padalan siya ng pera ng BF niya na nagtatrabaho sa abroad, OFW. Oy, Ineng, kung sino ka man nag-post dito sa social media, wala kang karapatan na mag-demand sa boyfriend mo. O, tama, may pamilya nga, di ba? O, para kang girlfriend, ni Carlos Yulo. Grabe. Like, makikita ko sa tag photos, mag-thank you ang mga pamangkin niya for the new cellphone, birthday celebration na, sponsor niya, at pati parents niya want to sawa sa groceries. Kasi malaki talaga send niya sa kanila. Ay, pakialam mo nga. Ay, magulang niya yun. Di ba? Eh, kung hindi ka binibigyan ng boyfriend mo ng mga ganyan na pambili ng mga luho or pambili ng cellphone, eh di hiwalayan mo na. Maghanap kayo, mabibiktima mo. Oy, iha, kung sino ka man. O yan, kaya may picture na pera. Ang mga, hindi ko nilalat ang mga ang mga girlfriend na yung mga iba dyan, mga demanding. Pero meron talaga purge, makakakita ka ng makakita ka ng mga ganyan na babae na very demanding. Eh, bili mo ko niya. Grabe. Oo nga, meron pa nakikita rito. Ayan. Sabi niya, may mga babae. At sabi niya, pero why sa akin wala siyang binibigay na financial support? To think na GF niya ako. 3 buwan ka palang GF kapal ang mukha. and I've been good to him. Kahit dumating ako minsan or nagpapasaring na kulang na allowance ko, etc. Wala man lang siyang offer na mapapadala siya sa akin. By the way, I'm 25 years old, working pero minimum wage lang. And siya, 31 ang sahod niya. It's I'm not mistaken, 50K kada buwan purge. Malaking sweldo ng malaking sweldo ng malaking sweldo ng tawag dito. Nakita niyo na ko. Ay, mali. Malaki sweldo ng niya, purge. Ng boyfriend niya. Kaya naman pala nagkakaugaga ka eh. Kung ayaw ko bigyan, Ineng, di hiwalayan mo na lang siya. May mga lalaki rin purge na nagpapauto. Bigyan ng bigay. Tapos kinalaunan magbi-break na. Tinan mo. Kaya nga pagdating rapid po ako. Dahil marami yung binigay niya doon sa baba. May ganyan nangyari na binabawi niya mga binigay. Magkakatotoo yun. Ikaw ba gagawin mo yun? Hindi na. Binigay ko na sa kanya yun Kusa akong binigay. Pero kung magdidiman ang isang girlfriend, mga babayan ko, or boyfriend, sige, i-vice versa na natin. Kung ang boyfriend mo naman medyo demanding din, di hiwalayin mo na yan. May mga lalaking gold digger din. May mga gigolo, katulad ni Perdi. Hindi. Di ba? Ayan, Biba, tinakil ko na to. Pero totoo naman talaga itong may nag-post dito na maybe fictitious ang name, na bakit daw siya pinapadala ng pera ng boyfriend niya kasi 50K nga sweldo purge Bakit pinadadala ng pera siya ng pang-grocery? Siyempre, magulang yun, Ineng. Magulang yun, kaya wala kang pakialam kung kahit magkano ipadala ni OFW sa mga magulang niya. At kung ano ibibigay sa pamangkin, discretion niya yun. Ikaw siguro maghintay ka na lang kung totoo man tong post na to, pero in reality, in real life, nangyayari talaga ito, mga kababayan ko. May mga girlfriend dyan ang very demanding nako. Kaya kunyari, ako sa lalaki, pag ako'y nakatagpo ng ganyan, sa umpisa po, siyempre, mabait yan. Hindi demanding, very sweet yan. 3 buwan lang sila Pero mga kinalauna, mga 6 months na kayo o 1 year na. Honey, babe, may nakita akong bagong cellphone, baka please buy me that. Diba? Very demanding. Hiwalayan nyo na mga kababayan ko. Kayo, may mga kayo nanonood dyan.
Yung may mga binata kayong mga gwapo dyan, na medyo magandang trabaho, tapos may girlfriend na demanding, makialam na kayo. Uubusin lang ang kabuhayan ng anak nyo. Di ba? O, shoutout muna tayo. Si Ate Ruby Vlog, si Sinjin, si Doc Juday, si Evelyn Official, sino pa ba? Si Kakampi, si Cherry, and then si Jane Barona Vlog, si Oxy, si Tugang Michi, si Cha, Sinjin meron na, no? Sila Nana Eva TV, si Jovan, si Kim, si Nina Laresma Lorzano, and then sino pa ba? Sila Eldong, at saka sila Rebs, and then si Novice, sino pa ba? Sila Grace, inaanak, si Mayang, si Shirley meron na, no? Eldong meron na, sila Kapango, Smiley, and then sila Nuna, sino pa ba? Sila Charles Lumawig, si Lisel, si LJ Mix Vlogs, si Bib, no, si AL Purple, okay, Nuna, meron na, no? Kayat 7 Seas, si Doc Juday, meron na, no? Si Arlene Hugs, halos lahat meron na, eh. O, yun lang mga kababayan ko. This is my vlog for this Thursday night. Avoid demanding girlfriends or avoid demanding boyfriends. Di ba? Huwag kayong magpapauto. Vice versa, lalaki o babae. Pag may mga ganyan na kayo, makakatagpo kasintahan nyo na very demanding, na sa unay, in the first salvo, mabait, they're kind, and then, pag nagtagal na, magdidiman, ibili mo ko ng ganyan, buy me that, buy me. Diba? Don't forget to like and subscribe, hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Bye.